kumilos, halatang halata. Pag nagalit, arugante. Sinabing arugante, mapagmataas yan eh. Mayabang, bastos, balasubas. Ganyan ang mga tao pag nagagalit, pag walang talino. Pero ang matatalino pag nagagalit, hindi mo halata. Opo, nakapagpipigil ng sarili. Sapagkat ang sabi sa Biblia, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay maging mapagpakumbaba. So ibig sabihin po sa panahon ngayon, kahit po na tayo minsan ay nakakaranas ng init ng ulo, ano po, dahil sa dami nga naman ng klase ng tao, minsan paglabas mo ng bahay, di mo maiwasang magalit. Minsan sa loob ng bahay, di mo maiwasang magalit. Di po ba? Pero ang paalala po ng salita ng ating Diyos, paalala sa atin ng Panginoon, maging mapagpakumbaba daw po tayo. Bakit? Kasi ang sabi po sa Biblia, sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, talatang 2, sabi po ganito, kahiyan ang laging dulot ng kapalaluan. So yung kapalaluan po kasi ito yung pagmamataas. Diba? Nakakita na po ba kayo ng taong kala niyo kung sinong mapagmataas, wala naman palang itataas. Ano po? Oo, marami. Marami daw. Kala mo kung sinong makaporma, kung pala, wala naman. Akala mo kung sinong magaling, wala naman palang igagaling. Maraming taong nakikialam, wala namang alam. Pag sa hindi ka talaga na-high blood minsan. Ano po? Minsan yung walang alam, yun pa yung kala mo kung sinong may alam. At yung mga may alam, yun yung akala mo minsan walang alam. Sa totoo lang, ang taong matalino, mahirap pong basahin ang isipan. Hindi po yan masyadong halata. Hindi po yan katulad ng mga taong walang alam na talagang kung kumilos, halatang halata. Pag nagalit, arugante. Sinabing arugante, mapagmataas yan eh. Mayabang, bastos, balasubas. Ganyan ang mga tao pag nagagalit pag walang talino. Pero ang matatalino pag nagagalit, hindi mo halata. Opo, nakapagpipigil ng sarili. Sapagkat ang sabi sa Biblia, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Kapag ang isang tao pala ay mapagmataas, ay lagi pong kahihiyan ang dinudulot. Di ba may mga tao ng ugali, akala mo kung sinong malakas, akala mo kung sinong bida, pagdating sa bandang huli, talunan pala. Akala mo kung sinong magaling, pagdating sa bandang huli, wala palang alam. Kaya ano ang nangyayari? Sila ay napapahiya. So mabuti pa, pag walang alam, ay huwag na lamang pong umimik. Bakit? Kasi ang isang tao, kapag hindi pala inig, kahit po yan ay walang alam, hindi po mapagkakamalang siya ay walang alam. Halimbawa, nagkaumpukan, nagkwekentuhan, naglalabasan ng kaalaman. Minsan yung isang taong tahimik lang, iisipin mo, baka ito'y marunong kasi tahimik ka eh. Di po ba? Maaaring siya'y nagmamasid lang, maaaring nauunawaan niya yung sinasabi ng kanyang mga kasama, pero yung taong pabida palagi, minsan, yun pa po ang wala. Kaya ko yan, ako bahala dyan. Kung pala naman, bandang huli, siya naman pala ang walang alam at lumalabas na talagang walang alam. So, kailangan ay hindi po tayo maging palalo. Bakit? Dahil yung taong mga mapagmataas, yan po ay kalimitan at lagi na pong napapahiya. Di ba yung mga taong mga wala naman talagang magandang pag-uugali, lalo po sa mga barangay, mayroon dyan pamilya minsan, at hindi lang minsan, na akala mo talaga kung sinong umasta. Akala mo kung sinong hari ng lugar na yon. Ano po? Ano ba daw muli nangyayari? Napapahiya. Bakit? Bakit? Ay mapagmalaki. Arugante. Ano po? Mapalalo. Kami ang malakas dito. Kami ang magaling dito. Kami ang kilala dito. Malaki pamilya namin. Walang pwedeng bumangga sa amin. Kami siga dito. O maya-maya, nakahimas na ng rehas. Kala niya, kaya niya baliin ng rehas na bakal? Ano nangyayari? Kahihiyan. Pero yung matalino, ang sabi sa Biblia, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. So kailangan sa anumang bagay at sitwasyon po ng ating buhay ay maging mapagpakumbaba po tayo. So kung may problema,
maging mapagpakumbaba. Na kahit minsan talagang ikaw ay nagagalit na, at talaga namang kagalit-galit kasi may mga sitwasyon, may mga panahon na talagang hindi mo maiwasang magalit. Ano po? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, maging mapagpakumbaba daw po tayo. Bakit? Sapagkat ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Yun palang taong mapagpakumbaba, ito pala yung taong matatalino. At kapag ikaw ay mapagpakumbaba, lalabas na ikaw ay matalino. Talaga namang mapagpakumbaba ay matalino. At yung mapagmataas, yung mga bobo, mga walang alam. Opo. Kasi marami na rin ako nakasalamuhan tao. Pag nakikita ko ugali nila, iba. Pag talagang matalino, mapagpakumbaba. At yung talaga namang walang, sabi nga ay walang binatbat, walang sinabi, at wala naman, yun pa ang talagang kala mo kung sino. Matatapang. Kaya nangyayari, napapahiya bandang huli. Kung pala ang tapang naman nila ay sa mukha lang. Kasi iba yung mukhang matapang sa taong matapang. Nakita na ba kayo ng taong tapang nito Yung itsura pa lang, kala mo tigre, kung pala kuting. Ano po? May tao namang akala mo kuting, kung pala tigre. Kaya po iba yung matapang sa mukhang matapang. Ano po? Kaya sabi dito, kailangan tayo daw po ay maging mapagpakumbaba. Ibig sabihin, kahit ikaw inaalipos ka na, kahit ikaw ay minsan ay niyuyura ka na nga, ginagalit, lagi na lamang binubuli ang sabi nila, kailangan daw po ay mapagpakumbaba. Maging mapagpakumbaba. Ibig sabihin, huwag mo silang patulan. Umiwas ka hanggang maiiwasan. Kaya lang, pag wala nang maiwasan, alam mo na ang kasunod. Di ba? Kasi ang sabi sa ating batas, ang sabi sa saligang batas ay karapatan po natin ang mabuhay. Kapag hindi pa naman nanganganib ang iyong buhay, umiwas ka lamang ng umiwas. At pag ikaw ay nasukol na at inaakala mong ang buhay mo nanganganib na, ay karapatan po natin ang mabuhay. Ano po? Pero ang laging paalala po ng Biblia, maging mapagpakumbaba po tayo. Ibig sabihin, kung kailangan namang pagpasensyahan, ay pagpasensyahan. Kilala mo naman yung tao di ba? Alam mo namang balasubas, alam mo namang arugante, alam mo namang walang pinag-aralang maayos, alam mo namang ang pag-uugali barumbado. Huwag ka na pong makisabay sapagat ang mga anak ng Diyos ay mapagpakumbaba. Yan pong ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo marunong mapagpakumbaba, abay magulo na po ang lugar. Mauubos yung mga organte dyan. Pag hindi tayo marunong pakumbaba, sabi sa Bisaya, mahuhurot man sila. Diba? Buti na lamang tayo ay may takot sa Diyos at tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba, mga kapatid. Kaya kung kinakailangan at talaga po namang hinihingi ng sitwasyon, ang lagi pong inuutos ng Diyos ay maging mapagpakumbaba. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. So bilang mga anak ng Diyos, kailangan maging matuwid po tayo sa katwiran at maging matapat po tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Higit sa lahat sa ating Panginoon. Ano po? Kasi mahirap na po kumuha ng tao magiging matapat sa iyo. Ultimong kasama mo nga sa buhay minsan kalaban mo pa. Kamag-anak mo minsan, kalaban mo pa. Minsan pa'y kapatid daw, kalaban pa. Lalo na yung ibang tao. Kaya huwag ka nang umasa na kung minsan at lagi ay mayroon sa iyong kumakalaban. Bakit? Dahil si Judas, marami ang kamag-anak. Naglipa na yan. Kahit wala na si Kristo sa lupa, nang siya umakyat sa langit, naiwan po yung mga kamag-anak ni Judas. Ang mahalaga, maging mapagpakumbaba tayo bilang mga anak ng Diyos. Huwag po tayo sasabay sa masamang ugali. Huwag po tayo sasabay sa mga balasubas. Huwag po tayo sasabay sa mga taong walang takot sa Diyos. Huwag po tayo sasabay sa mga taong masasama ang pag-uugali, sapagat tayo ay mga anak ng Diyos. Tandaan po natin ang katalinuhan
ay nagbubunga ng karunungan. Ang karunungan nagbubunga ng karangalan. At ang karangalan nagbubunga ng magandang buhay. At kasama ng karunungan, nagbibigay po ito sa atin ng kayamanan. Kaya kapag nasa sayo po yung pagpakumbaba, magkakaroon ka po ng karunungan. At kapag nasa yung karunungan, magkakaroon ka po ng kayamanan. At kapag nasa sayo po yan, ibig sabihin, magiging maganda po ang takbo ng iyong buhay sapagkat ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Tandaan niyo po, walang masamang nagtatagumpay. Bandang huli, ang masama talaga pong napapahiya. At ang mabuti, nagbibigay ng karangalan. Tandaan po natin yan. Kaya lagi po natin iisipin sa ating sarili na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po yung nagiging gabay natin sa ating buhay. Ito po yung nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Opo, na kahit hindi ka nag-aral ng pinakamataas na pinag-aralan, ay dadailin mo po ang summa cum laude. Kapag ang summa cum laude na yan ay walang takot sa Diyos, ikaw naman ay may takot sa Diyos, dadailin mo po yan. Bakit? Dahil ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Tandaan niyo po yan. Kaya, mga magulang ko at mga kapatid, lagi po nating tatandaan na tayo bilang mga anak ng Diyos, huwag po nating sasayangin ang panahon at oras na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Tuwing araw ng linggo magsimba, ano po? Bawat araw manalangin, magbasa ng Biblia, at higit sa lahat, tayo po ay laging ipanalangin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At tayo ay magpatuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Inuulit ko po sa inyo mga magulang ko mga kapatid, maging mapagpakumbaba po tayo. Sapagkat pag hindi ka marunong magpakumbaba, wala po itong maidudulot na maganda sa ating sarili. Tayo po ito ngayon, kaya manalangin.